impeachment trial ang dapat bigyan ng priority at yun po ang ginagawa ngayon ng ating mga senador, ng team prosecutor. Okay? Kung ayaw kilalanin ng Defense Council o ng kampo ni Sara Duterte dahil doon sa kanilang pagsagot, gusto nila dismissal yung kaso at tineteknikal ang isyong ito na minadali daw, wala daw due process. So lahat yan ay kabaliktaran. Malinaw naman mula sa Committee on Justice, mula sa pagpapile sa Secretary General ng Kongreso ang impeachment hanggang sa Speaker, hanggang plenary ng Kongreso, hanggang Justice Committee, bumalik ng plenaryo, nakakuha ng 200, ilan ba yun? 260, mahigit na 200 na nag-endorso, 255 congressman. So, ang article of impeachment ay legal na ngayon ay nasa Senado. Walang balakid at tineteknikal lang ng kampo ni Sara Duterte. Kaya ang sabi ng defense o ng prosecutor team led by Congressman, lawyer, siyempre, Jinky Luistro, tuloy na tuloy. At sila po ay araw-araw ay nagmi-meeting halos at pinag-uusapan ito. Pati yung pre-trial na gagawin bago matapos ang month na ito, nakahanda na sila. Kailangan daw po yun para sa ganoon maayos ang presentation ng ebidensya, dokumento at testigo. Yan ang kanilang pinaghahandaan. Actually, handa na daw po. Naka-assign na sa mga prosecutor na may mga team, lead counsel sa bawat kaso. Yung threat, destabilization, bribery, unexplained wealth, at saka confidential fund, graft in corruption. Yan po yung mga mabibigat. Actually, hindi naman kailangan tapusin yun. Dalawa lang ang mapatunayan doon. Nakita nila may sapat na ebidensya, pwede nang mag-decide ang mga senator judges. Ayan, So, ayun po yun. Hindi yan mapipigilan ng oposisyon. Dahil legal ang proseso. Wala namang sinabi ang Korte Suprema na illegal. Nakikita ng lahat na nasa proseso. Yung pag-i-issue ng pagsagot ng kampo ni Sara Duterte na tineteknikal ang usapin, yan ay kanilang maaaring diskarte o strategy. Pero hindi ho yan paniniwalaan ng team prosecutor. May kanya-kanya hong strategy yan. Ang strategy at seryosong hinaharap ng team prosecutor, patunayan yung kanilang kaso, ebidensya at testigo sa betrayal of public trust, graft in corruption laban kay Sara Duterte. Yun namang team defense, natural. Lahat ng paraan gagawin nun. So, nagiging, lang yan, for information. Kung gusto nila dismissal, hindi naman yan pwede. Kasi hindi trabaho ng Senado ang mag-dismiss without trial. Malinaw po yan. Dahil ang trabaho at sinasabi ng saligang batas, trial and decide. Mag-trial, pagkatapos ng trial, mag-decide. Yun lang po. Hindi trabaho ng senator judges ang dismissal. At muling pinapaalala natin, habang di pa nagsisimula ito ay impeachment court, impeachment trial. Hindi ito korte. Okay? Removal at perpetual disqualification ang kaparusahan pag guilty. Pagka naman not guilty, ay tuloy si Sara bilang Vice President. Ayan. Okay? Yan po yan. Ulitin natin, walang pagkakakulong. Pagka guilty, ang magiging desisyon ng senador judges. Ang kasong kriminal sa korte, yun ang pag may pagkakakulong, pag napatunayan ng graft and corruption. Ayan, okay? Para malinaw. So, ang mga senador judges na 12, lead by Senate President pro tempore. Okay? Ang plano ngayon, kung di ako nagkakamali, para hindi sila ma-technical, maglalagay ng presiding officer ang mga senador kung sino ang kanilang gagawing presiding officer. Yan po yung mangyayari. Although sabi ni Senador Gatchalian, bilang Senate President pro tempore, siya daw ay may kapangyarihan bilang presiding officer dahil wala ngang Senate President. Sa ngayon, walang Senate President. Tanggal na si Cayetano dahil all possession vacant, nagkaroon ng motion yan, natanggal lahat. Para hindi natin technical, kaya nga walang Senate President.
pero merong Senate President pro tempore at siya ho yung tinatalaga bilang presiding officer kapag may session ang Kongreso o ang Senado. Pero sa trial, ang sinasabi nila, maglalagay sila ng parang impeachment manager o impeachment presiding officer. Hindi pa ho yan final. Kung sino, abangan natin. Ang mahalaga ay ginagawa na ito ng mga senador at ating ipagdasal na madagdagan pa itong 12 ito para maging magawa nila lahat ang dapat nilang gawin. Okay? Yung issue sa 1312, hindi pa tapos yan. Ang 13, ang talagang majority, sinasabi ng saligang batas. Okay? Pero ang 12 sa quorum ay meron yung karapatan din na maglagay ng Senate President pro tempore. Kaya nga, sa ngayon, walang Senate President. Yung pagkiklaim ni Alan Peter Cayetano, pride na lang yun. All possession vacant na nga, ano pang pinaglalaban niya. So, yun po yun. For your information at news and information itong ating ginagawa para malinaw, huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga nagsasabing illegal ang 12 senador majority ngayon. Kahit na sinong mga abogado, ilang abogado, alam nyo kung saan sila galing, kaya tumututol sila dyan. Pero majority ng mga retired justices, retired senator, gumawa ng saligang batas. Kahit si Attorney Rene Sarmento na isa sa mga gumawa ng batas, at saka si Attorney Monsod na kasama yan sa mga gumawa ng 1987 Constitution, ang kailang sinasabi, legal ang 12 senador bilang majority. Okay? At wala na talagang Senate President sa ngayon. Ngayon, kung madadagdagan yung 12, pwede na silang maglagay ng Senate President. Hindi si Alan yun. Wala na si Alan. Ayaw lang yung tanggapin ang pagkatalo. Ugali na niya yan, pasintabi na. Wala pa sa Kongreso, natalakay ko na yung kanyang mga pag-uugali na pag napwesto, ayaw bumaba sa kapangyarihan. Doon sa Kongreso, nung magkaroon ng Cayetano Velasco, hatian ng pagiging speaker, tapos ng term ni Alan, ayaw pong bumaba, kaya nagkagulo nun. Ako, diktator siya. Iyan ang pag-uugali niya. Dito sa Senado, gano'n. Wala na sa posisyon, pero pinaninindigan niya, siya pa rin. Kaya nga, ang sabi ni Lacson, kung malakas ang ebidensya mo, malakas ang batas mo, ay di panindigan mo. Huwag puro Facebook Live. Naloko na. Totoo naman yan eh. Para bang, kung may ebidensya ka, punta ka ng Korte Suprema. Kung mayroong pinaniwalaan kang batas na ikaw ay tama, punta ka ng Korte Suprema. Huwag yung puro Facebook Live. O nga naman, vlogger na vlogger ang dating nitong Cayetano ito eh, sa totoo lang.